Magandang araw. Kumusta kayo? Ako ay si Carol. At ako naman ay si Robert. And I am Rowie. And welcome to our channel! Oh my God, nasunog. So, hindi ko pala nasabi sa inyo. Meron pala akong camera. Yan yung camera ko. Hindi ko nagagamit. Tapos, na-realize ko lang, bakit ako nagtsatsaga dito sa phone ko? Meron naman pala akong camera. Actually, nakalimutan ko na siya, to be honest. Nakalimutan ko siya. Finn, come here. Yun ang una sunog na yung aking tinapa. Hindi ko na siya kakain kasi wala na, matigas. Anyway, hindi ko na siguro ito makakain kasi tingnan mo yung itsura niya. Alam niyo yung tinapay sa Pilipinas na kulay pula? Ang tawag sa amin, sa probinsya namin is boga. Nga sobrang tigas. Naging ganun na yung texture niya. Hindi mo siya makakain. Tima. Matigas na siya. Anyway, kape na lang yung inumin natin. So yon, ang ating topic for this weekend is sino ang mas? May mga questions kasi ako nare-receive sa comment section sa YouTube and nagtatanong sino ang mas magaling magluto, sino ang mas mabait. May 5 questions akong pinili and then yun yung sasagutin natin today. And kung bago kayo sa aking vlog, konting background lamang sa dalawa. May pa-background talaga. Si Robert, I've been living with Robert for 9 years. And with Carol is 9 months. And ang aking Flynn, naligo ito kanina. Pinaliguan ko to. So, yan. Magkasama na kami ni Robert ng 9 years. And then si Carol is 9 months. Inulit ko lang. So, yun. Unang question, sino ang mas magaling magluto? Si Robert is, ang niluluto niya parati is German food. Katulad ng mga, yung nilalagay lang, kunyari, ilalagay mo lamang sa flame, kinakagat yung paa ko. Yung nilalagay lamang sa oven, kunyari, isasalampak lang na mga gulay, tapos or yung isda or kahit anong karne, lalagyan lang ng oil, lalagyan ng salt and pepper, tapos isasalampak lang sa oven. Ganun yung mga kadalasang niluluto ni Robert. Pero, ang gusto kong niluluto ni Robert is chili con carne. Pero ang chili con carne naman, hindi naman German food, diba? So, hindi ko masasabing German food yun kasi parang ano yun, Mexican food ba ang chili con carne? Anyway, and si Carol naman, ang niluluto niya is parating, kasi meron siyang Polish background, ang niluluto niya is mga Polish food. Katulad ng pierogi. Hindi siya nagluluto ng pierogi. Yung pierogi nabibili lamang sa supermarket na ini-steam lang yun. And then kadalasan niya is yung mga frozen na pizza. So si Robert, siguro si Robert ang masarap magluto kasi mas marami siyang recipe na alam. Hindi katulad ni Carol na parang ano lang, yung mga fast food lang na drama. So second is sino ang mas malambing? Mas malambing. Parang mas masasabi kong mas malambing is si Carol. Kasi bago pa lang kami. Nung nasa stage kami ni Robert ng parang bago pa lang ang relationship namin, parati yung hindi nagbibigay ng flowers, may mga surprises, and parang ngayon si Carol, pinagdadaanan niya yung pinagdaanan namin ni Robert before. Kasi si Carol, kunyari, may Valentine's Day, may birthday, or may special occasions, parati may flowers. And parati may flowers or chocolate. And si Robert naman, parati rin sa akin may surprise. Kunyari, galing siya kasi si Robert is mahilig mag-travel. Pag nasa ibang bansa siya, pag darating niya dito, may something niya, hindi niya nakakalimutan na may something. Na hindi lamang yung fridge magnet, pero madami din niya sa akin binibigay na hindi ko na lang sa inyo pinapakita. For example, yung mga chocolates or yung mga pagkain na galing sa abroad, galing sa ibang bansa.
So, yun. Pero, kung tatanungin nyo ako, sinong mas malambing for now, ngayon, si Carol. Mas malambing si Carol kaysa kay Robert. Kasi nga, bago pa lang kami. Yun, sino ang mas mabait? Sino ang mas mabait? Both. Kasi, para silang fair sa buhay. Hindi sila mapanlamang ng kapwa, hindi sila sinungaling, trustworthy silang pareho, and ang kaibahan lang ni Robert tsaka ni Carol kung kunyari kasi sanay na ako sa kanila, sa mga Europeans, si Robert is direct, straightforward, kaya medyo nami-misinterpret siya parati, na parang matapang, o hindi man matapang, parang snobbish. Kasi si Robert, he knows what he wants and he knows what he don't want. Na parang direct siya. Kung ano yung gusto niya, sasabihin niya sa'yo. And kung ano yung ayaw niya, sasabihin din niya sa'yo. Si Carol is parang, kasi bata pa rin si Carol, so parang naninimbang pa siguro siya. And sa bait, parang silang mabait. And I think mas gusto ni... Parating kasi si Mama nanonood ng vlog ko, so kung tatanungin nyo is si Mama kung sino ang gusto niya, si Robert. Robert yung si Mama. And si Robert kasi pumunta na rin sa Pilipinas ng 3 beses. 3 beses na ba? O 3 beses na yata, nakalimutan ko na. Although si Carol is pumunta na rin doon, pero napapansin ko mas gusto ni Mama sa Robert. Yun lang. I don't know if I'm wrong or right, but I think yun yung napapansin ko. Sino ang mas mahal ko sa dalawa? Mas mahal ko sa dalawa? I think di ba sabi ko na sa inyo, si Robert is my soulmate and si Carol is my boyfriend. And yung relationship namin ni Robert will parang kahit anong pagsubok is hindi na matitibag. Hindi na kami paghihiwalay. I swear, hindi na kami magpapaghiwalay ni Robert. Kahit ano pa yung mga problemang dumaan sa aming dalawa. Kasi parang soulmate kami. Parang hindi ko maaabot kung ano yung mga pangarap, yung mga naabot ko ngayon kung wala si Robert. Kasi, parang nandyan siya through thick and thin, na parang nung mga times na sobrang naghihirap ako sa university. Hindi lang yun, pero pag may mga personal problems ako, mental or parang emotional problems, nandyan siya parate. Parang isang hug lang, nawawala yung problema ko. And parang pag may problema ako, kahit anong nagawa ko, isang hug niya lang. Parang wala nang kailangang i-sorry. Parang okay, I will accept you kung ano man yung ginawa mo. O ganun din siya sa akin. Kung if ever na nagkamali siya, hindi mo kailangan mag-explain. Isang hug lang it's fine. No explanation needed. And with Carol naman is yan, bago pa lang kasi kami, kaya nandun kami sa peak ng alam mo yun, yung sobrang in love, na parang nasa honeymoon stage. And si Carol is pinifeel niya yung void na hindi ko nahanap sa relationship before. Kasi parang kunyari, ito yung difference sasabihin ko sa kanila, tinanong nila ako, how are you today? Sasabihin ko is, I'm sad. Si Robert, sasabihin niya sa akin, okay, I will talk to you tomorrow when you are not sad anymore. Parang ganun. And si Carol naman, pag tinanong niya ako, how are you today? And I answer, I'm sad. Ang parating niya sinasabi is, how can I make you feel good? How can I make you feel better? Yun yung difference. And magkaiba lang sila ng personality, pero both silang mabait. At mahal, yun, both ko silang mahal. Sino ang mas matalino? Mas matalino. Dito hindi ako magiging bias kasi kung sa talino, academically, mas matalino si Robert kasi siya is may 1.0 ang GPA. Naalala ko nung nag-graduation siya bago siya mag-university. Umattend ako. Ako yung umattend kasi yung family niya is wala. Tapos kinongratulate ako ng mga professor tsaka mga classmate niya kasi tinanong ko sa Robert, ba't ako kinongratulate? Sabi niya sa akin,
kasi ang GPA ko is 1.0. Kaya nung mag-apply siya ng university sa buong Germany, lahat siya natanggap kasi nga 1.0 yung GPA niya. So, namili na lang siya kung saan siyang university mag-aaral. So, yun, academically, mas matalino si Robert. But si Carol is matalino din. Pero, academically, mas matalino si Robert. Street smart si Carol, si Robert is both. Street and academic smart. And, yeah, yun. Hindi naman ba, hindi ba? Based yun sa fact. But anyway, yeah. Ay, natisod ko yung tubig ni Flynn. Anyway, yun. Ano pa bang ikakwento ko sa inyo? Yun nga, nasabi ko na sa inyo na Robert is my soulmate and Carol is my boyfriend. And kung papipiliin ako sa kanila, sa dalawa, wala akong pipiliin kasi I love them both and they love me as well. And I think with Robert, hindi na kami maghiwalay kahit anong mangyari. With Carol, kasi hindi pa masyadong nasusubok yung relationship namin. But I think our relationship will also last. Kasi pag ako nag-boyfriend, pag ako pumasok sa relasyon, I always make sure na nagtatagal. Di ba? 9 years na kami ni Robert. And yun nga. And na-mention ko rin na at first, I was scared to tell you na dalawa yung boyfriend ko kasi di ba sa Pilipinas, especially sa Pilipinas, iba yung culture natin. If you are different from others, you will be tagged as parang satanic or demonic. And kaso anong magagawa ko? Hindi ko naman pwedeng itago yung isa, di ba? And then yung isa hindi ipakita. I mean, parating magkakasama kami sa bahay. So of course, nagte-thank you ako kasi yung mga nanonood sa akin is parang kayo is sobrang mature na naiintindihan niyo yung sitwasyon and you accept me for who I am and you accept my story and yeah, I'm glad that I'm sharing my life with you. Parang meron akong virtual friends. Yeah, so yun lang guys. Thank you very much for watching and I hope na-enjoy nyo yung vlog ko for today. Wala akong pagkain na tinapay. Nasunog. I will see you again on my next vlog. Oh, Flynn, come here. Mag-bye-bye ka sa vlog. Nandito si Flynn. Bye! Bye na, bye.